Pakinggan po natin yung presko ni Attorney Michael Pua pagkatapos ng impeachment hearing kanina. Pakinggan po natin yung mga sagot niya sa mga katanungan ng mga reporter dito. So mga may paliwanag lang dun sa mga confidential funds na napunta umano sa Christmas party. Hindi naman po again, I don't want to get into the merits pero may tanong kanina, so I'll just do the factual thing, no? Kasi syempre iba yung depensa namin. Pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit sa doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo, no, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare or not prepare but to secure those events. But in proper time, In proper time, we'll have to address that also para makita din kung ano talaga yung ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamitan nito. Sir, nothing unusual with the several payments in several locations in the Philippines in one day? Well, I don't want to say now but we'll address that. We'll address that, sir. We'll Sir, address it. very And we're confident that we can address that. Attorney, sir, very last comment lang dun sa pagpili ng defense na pag-highlight ulit ng mga pangalan, Artong Pauco, si John Noren dito na. Okay lang. Sa akin, I don't see anything wrong with that kasi syempre kung ikaw yung nagre-represent ng ebidensya, you will use yung sa tingin mo, no, that will give the most impact. And expect that the defense will also do the same. So sa atin, wala po akong nakikitang problema doon sa ginawa ng prosecution. We just want to be objective also in that area. Attorney, nabanggit din kanina no, na may credit notices na kayo sa DepEd for 2023. As sinabi naman ni Del Campo na possible, pwede rin kung buksan kung may mga new evidences. Naka-ready ba kayo doon? We'll just address it when it happens, if it will happen, diba? You never know what can happen nowadays. So sa atin naman, ready naman i-address yan. I think with this impeachment trial kasi rin, no, with the prosecution and the defense presenting its evidence later on, you will also get a better picture kung ano ba talaga yung mga depensa namin, ano ba talaga yung mga rason kung ba't sinasabi namin na walang pagwawaldas na ginamit, na nangyari sa paggamit ng confidential funds. So, yun lang po, hintayin na lang po siguro natin. Sir, okay, try ko. DepEd, nabalusot, credit notice, binigyan ng credit notice noong 2023 ang definition that's passed ng liquidation regardless of maybe the uniqueness na binayad sa several locations in one day. Can you comment first on the credit notice? So does it help prosecution, the defense? Well, it's just a matter of fact. In fact, dati pa namin sinasabi yan kahit ng mga committee hearings pa lang na talagang may credit notice, no, yung DepEd. Obviously, that's not something that was being highlighted even by the media. But yun ang fact, no, na I think it was August 9, 2024 when DepEd received its credit notice. At least na nalabas na ngayon in open court na yun talaga yung status, and that's also why I was asking the witness the other day when I was doing the cross kung alam ba niya yung status ng DepEd at kung alam niya anong ibig sabihin ng credit notice. But as the witness mentioned earlier, it's also a fact that a credit notice may be reopened, diba? Meaning kahit na settle na yung account, it may be reopened. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa credit notice na to, because I noticed that emphasis was also being made on if a credit notice can be reopened. But sa amin ngayon, on the part of the defense, at least nailabas na talaga categorically na may credit notice ang DepEd for the first and second quarter ng paggamit ng confidential funds. Just to limanize it, what does it mean? Ang credit notice simply means na after evaluation po ng Commission on Audit, ng liquidation report, ng mga submission at ng tugon sa AOM, is they allowed in audit yung nangyaring paggamit ng confidential funds. Meaning wala silang nakitang issue dun sa paggamit ng confidential funds. Senator Chis Escudero asked COA
witness, wala pa daw pong naririnig na panig ng OBP doon sa notice of disallowance at inadmit ito ng COA. Opo, tama po. Because ayon po sa rules ng COA, meaning rules of procedure, pagdating sa mga issuances nila, yung mga responses, meron pong 180 days from the receipt of any notice of disallowance ang ahensya para po maghain ng tinatawag na ating petition for review o parang apela, no, sa commission proper. And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So kumbaga, hindi po sa hindi nagresponde ang OBP, ano pa lang, no, nandun pa siya sa period within which OBP can respond. Yan ganyan, hindi po pwedeng tawaging mayroon ng anomalya sa pagkain. Po, ang atin namang panig parati is kaya may remedies kasi meron pang mga remedyo o meron pang mga hakbang na pwede gawin ng isang ahensya kahit na may notice of disallowance na para umapela at syempre ang purpose niyan is ma-overturn, no, yung notice of disallowance ng ICFAO. In fact, kahit na yung decision ng commission proper, meron pa rin tayong remedy na mag-motion for reconsideration, and after ng motion for reconsideration, pwede pa po tayong umakyat sa Supreme Court. Nasa rules po yan ng COA talaga. So wala pang final verdict. Kumbaga wala pa pong final, tama po, na desisyon ukol dyan hanggat may remedyo pa. Sir, balik lang tayo sa credit notice. Kasi yung anchored kasi yung Article 1 sa misuse of confidential funds alleged. Tapos na-cite nila doon yung alleged misuse of debt and confidential funds. So hindi ba yun na yung kaso ng prosecution nito na may credit notice na po na in other words na yung defense? Well, I don't want to, as you know, no, ayokong bigyan ng any comment yung kaso ng prosecution because it's up to them to prove that, and obviously they will have a different opinion. Pero ang sa atin, as you know, I always try to maintain being objective and factual in terms of yung mga ganitong bagay. At ang sinasabi lang natin, actually hindi to first time matagal na naming sinasabi na may credit notice yung DepEd. It's just hindi siya na-highlight, and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano ba talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Kasi ang napapansin nyo sa mga previous na talakayan, hindi dito sa impeachment court pero outside, no, kinakat doon sa ano na nangyari doon sa AOM when in fact matagal nang na-issue yung credit notice na yon, August pa nga 2024. But ganun pa man, just to be factual about it, nagsabi rin naman yung testigo kanina na yun nga, no, meron yun sa rules sila, pwede para buksan sakaling may makitang material new evidence, no, from the time they issued the credit notice within the 3-year period after that. So I mean, let's just be factual para hindi magulo din yung ating mga kababayan. But yun, that's what it is. May credit notice ang DepEd. Kanina rin sabi ni, question ni Attorney Ferrer yung competence ng witness. Can you expound on this? Ano po exactly yung question, ma'am? If matandaan nyo lang, kasi maraming beses na question ng competence Yung sa umpisa pa lang, sir, so niya kung competent na sumagot yung witness doon sa mga exhibit na ipipresent ng prosecution. Oh, I think it's because ang competence naman, it's either wala kang personal knowledge or you're asking for a conclusion or an interpretation that the witness is not allowed to do so. But ang kanina kasi ang naging talakayan and ang naging decision ng ating presiding officer is just let the witness answer if she knows. So sumusunod lang po tayo sa anong nangyari. I'm sorry, hindi kita madirektang masagot because I think I can remember she objected at least thrice or 4 times. So hindi ko lang direktang masabi. Pero para lang maintindihan ng ating mga kababayan, competence kasi means that that you have personal knowledge, that you have the expertise to answer a certain question, lalo na pag opinion yan, ang ordinary witness di pwede magbigay ng opinion. Expert witnesses lang pwede magbigay ng opinion. So maaring it borders on those things, or any interpretation or conclusion of law that obviously witnesses cannot make. So maaring yun po yung pinanggagalingan ni Attorney Ferrer.
Sir, general comments lang. It was sub judice, pero comment lang doon sa point ng prosecution na na-disallow yung 375 million pesos owing in confidential funds dahil may problem doon sa chain of custody ng money na dispersed sa inyo tama. Comment. Oo. Well, that goes into our main defenses, no? Kasi unang-una, yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OBP. No? So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief. So, ano lang po, pakihintay na lang po siguro yung turn naman namin magpresenta nito. Attorney, yung sa simula kanina sa stipulation of yung sa stipulation na Documents. nangyari kanina ng umaga, yung pinag-uusapan kung yung stipulator na Mhm. ang naging pa siya ng presiding officer is to submit the copies, yung defense. Ito ba yung 800? Yes, yes. Yung hindi lang yata 800. I think lahat ng Four. ARs, pati itong first, second, and 4,004. third quarter eh. Oo. So, I think 4,000 ba? Parang ganun. But, Total of OBP data. oo. So yun po yung pinapasubmit. Kasi ang nangyari, kaya nga sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento, iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi pong nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin, it's not strictly a common exhibit. No? But ang naging decision naman is one, to use muna yung table na which is really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer. And of course, tama rin naman si Attorney Kapunan. It's provided under the rules, no, na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary, yung table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit kanina, and then nautusan naman tayo na mag-submit rin kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement. Kaya yun. Kasi markado na yun eh. So dapat we should easily be able to submit those. Dito nakikita natin na talagang kampante po sila ni Attorney Michael Pua, yung defense team ni VP Sara Duterte, na yung impeachment na yan ay talagang kayang-kaya nila didipinsahan. At saka alam naman po natin mga kababayan na yung impeachment na yan ay gusto lang nila talaga na maalis si VP Sara Duterte at hindi makakatakbo sa 2028. Yan talaga ang gusto dyan ng mga kalaban ni VP Sara Duterte dahil takot po yan sila na makatakbo si VP Sara Duterte dahil alam nila na hindi nila matatalo ang Vice Presidente dahil sa dami ng suporta ng sambayanang Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Mahihirapan po talaga silang talunin si Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa na lang ng mga kalaban ni VP Sara Duterte ay siraan siya ng sambayanang Pilipino. Yan na lang po talaga ang tanging paraan nila dyan dahil alam naman po nila na hindi talaga makonvict yan si VP Sara Duterte. Hindi nila makukonvict yan at hindi nila makukuha yung 16 vote na yan. Hindi talaga nila makuha. Kaya ang gagawin na lang dyan, sisiraan na lang nila ng sisiraan ang Vice Presidente sa sambayan ng Pilipino. Kaso ang problema nila dito ay hindi naman naniniwala ang mga Pilipino o sambayan ng Pilipino sa mga paninira nila laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam na po ng lahat na yung ginagawa nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay paninira lang. Paninira lang talaga yung ginagawa nila dyan. Nang akala nila makuha nila yung loob ng mga tao na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na parang babaliktad para hindi nasuportahan si VP Sara Duterte, nagkakamali sila dahil lalo pang dumadami yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Kahit kitang-kita natin dito na aping-api po si Vice President Sara Duterte, aping-api po talaga siya dito. Grabe po, ang dami pong nagtulong-tulong dyan para lang siya ay maalis sa pwesto. Ang dami pong mga pagbibintang laban sa kanya, mga gawang-gawang kwento, para lang talaga masiraan siya. Pero ang sambayan ng Pilipino, alam na po yan ang lahat. Alam na po talaga ng lahat yan na yan ay ginawa lang nila dahil takot sila na magiging susunod na Pangulo ang Vice Presidente. Diyan sila nagkakamali dahil hindi nila mapipigilan ang pag-upo ni VP Sara Duterte sa susunod. Dahil makakatakbo talaga ito si VP Sara Duterte at siya ang
pipiliin ng sambayanang Pilipino o karamihan ng mga Pilipino ay siya ang pipiliin. Kaya napakarami pong sumusuporta sa kanya at nagmamahal sa kanya dahil malaki ang tiwala ng mga Pilipino sa VP Sara Duterte ang makakaahon sa bansa natin at makakaayos yan sa korupsyon sa nangyayari ngayon, di ba? Yung matinding pagbaha na yan, mapipigilan yung mga pangungurap dyan kapag si VP Sara Duterte ang mauupo bilang susunod na Pangulo. Yan ang gusto talaga nilang pigilan na makaupo si VP Sara Duterte dahil takot sila dahil alam nila na mananagot yung mga taong may ginawang masama. Marami dyan talaga yung mga gustong mapatanggal si VP Sara Duterte. Sila yung may mga talagang may kasalanan dyan. Sila yung may mga ginagawang hindi maganda. Kaya ito si Attorney Pua, halata po dito na talagang ano sila. Talagang kampante sila na kayang-kaya nilang dipinsahan yung mga inaakusa laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa akin, hindi nila mapipigilan ang tadhana dahil ang tadhana mismo ang gagawa ng paraan kung paano magiging susunod na Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte.